Hello guys, good morning po. Ngayon ay driving po tayo at papunta po tayo ng Nueva Ecija kasi may project tayo doon. So mabilis lang po kausap ng mga client natin. Actually kaya nagintong kasi dalawa pong taga Nueva Ecija site visit ko na ito nakaraan. Ayan po yan. Tapos yung isa po nauna na magpalagay. Agad-agad din po. Bali itong lalagyan natin na bahay. Upon sa assessment po, nagpalagay na siya ng blinds. Ayun po, hindi siya 100% happy. Kaya papalitan po natin ng cortina yung mga blinds niya. Share ko sa inyo yung magiging project po natin doon para may idea po kayo. Itutur ko kayo sa bahay niya kasi napakalaki, napakaganda. Guys, dito na tayo sa Gapan City at 19 minutes na lang tayo sa area, sa location na ating pupuntahan. So, nung last time naglagay tayo sa Gapan City, ngayon sa Peña Andrada naman, no? Hello mga ka-viewers, ay nandito na po tayo sa Nueva Ecija at ngayon po ay tutur ko po kayo sa loob at labas po ng bahay ni client. So ito po again, katas po ito ng pagsisikap ng ating subscribers from Canada. So tara po, samahan niyo ako mag-tour ngayon dito. Let's go! Ito na po yung front ng bahay and tingnan nyo po, meron po itong malawak na garden. Tapos yung gate po ng sasakyan nila may sarili pong daan dahil po ang garahe nila ay located po sa likod. Mamaya papakita ko sa inyo yan. Meron din po ditong pathway papunta sa main door. And ang ganda po ng pagkaka-landscape at pagkakatabas po ng lupa nila. Maluwag at pahaba. Tapos po, well-maintained ang kanilang mga halaman dito, no? Kung nakikita po natin sa kabila, puro grava po. Dito naman sa other side, puro Bermuda grass. Dito pa lang po sa damuhan, alam mong napakaluwag ng lupa. Ang ganda ng kulay po ng Bermuda, green na green. Ang sarap maghabulan dito, mag-picnic, mag-relax. Tapos po, sa gilid po ng bahay, meron din ditong bahay kubo, kung saan pwede rin naman tumambay. Itong kubo nga po nila, medyo modern na to kasi iba na po yung roofing, spandrel na. Maluwag din po ito. Tapos ito po yung side view ng bahay na meron din pong pathway na nakapaligid. Tapos po ngayon punta tayo sa main entrance po ng bahay. Ganitong angle naman po tayo. Tingnan nyo po yung layo ng bahay sa bakuran po nila. Talaga pong kahit ulit-ulit ako, maluwag po at ang ganda po ng cut ng lupa ng client. Ito po pala yung main door nila once na papasok po kayo sa bahay or yung tinatawag pong porch area. Tapos po sa harap po ng bahay meron po ditong balcony kung saan located po ang master's bedroom. Dito naman po tayo sa other side. Sa other side po ng bahay meron ding balcony kung saan located po yung family area. Ngayon po lalagyan din natin ng cortina yan, tatlong bintana na yan. Bali dito po located sa likod yung mga garahe nila, swimming pool, gazebo. Tingnan nyo naman po, garahe pa lang, parang function hall na. 2-in-1, no? Pag may events, pwede itong gamitin as function hall. Okay din yung plano ng kanilang garahe. Tapos dito, ang ceiling po ng kanilang garahe is spandrel po na wood grain. Tapos mga tubular na pina-wood look. Perfect po talaga pang outdoor yung tiles nila. Kasi po yung rustic tiles is anti-slippery. So dito po sa garahe, meron po ditong swimming pool. Ayan. So dito po mga ka-viewers, pwede po kayo mag-staycation dito. Ito po yung kanilang name ng resort. Pwede po kayo mag-inquire dyan. Kung plano nyo pong mamasyal dito sa Nueva Ecija, magawi kayo dito. And plano nyo pong ito yung kanilang property, pwede po. Para makakuha din kayo ng idea, gaya ko po. Tapos dito sa kabilang side is meron silang outdoor kitchen, gazebo. Ayan. Pamukha lang din po ng vibes sa garahe. So kung magsiswimming po kayo dito, pwede po kayo dito mag-stay. So ito po mga ka-viewers, meron ditong kitchen. Pwede kayo mag-grill dito mga ka-viewers. Tapos dito merong another sink. Tapos dito po shower area, bathroom, outdoor shower para sa mga magsiswimming. So again, ito po yung kanilang gazebo. So yung pool po nila, kuhanan ko na lang din. Baka type ninyo, kuhanan ko na mas malapitan. Meron silang pang kids, ayan. Tapos pang adult.
Anyway, ito po yung pwede pag-stayan. Hindi ko na po papasukin ha, pero ayun. Kung naghahanap po kayo ng pwede pag-stayan or paggawa ng events po ninyo, Christmas party, reunion, ayan po. Ngayon guys, nandito tayo sa loob ng bahay ni client at ongoing po. Naglalagay po kami ng cortina po dito. So dito po mga ka-viewers, gaya po na sinabi ko, meron na po itong mga dating blinds, ayan. So nagplano po si client na ipabago at palitan po ng curtains. Kasi ayun nga po, dati na siyang nanonood sa vlog natin and nagustuhan niya po yung mga nilalagay natin cortina, kaya nag-upgrade po siya, no? So ito po mga ka-viewers ha, again nasa inyo po yan kung gusto niyo ng blinds or cortina, kahit ano po. Basta your house, your rules. Pero si client po again, mas preferred niya po talaga daw ay cortina na. Bali yung blinds doon sa aircon, dati na po nakalagay yan. And ayun naman po sabi ni client, yung mga pwedeng baguhin, tapos itira yung mga dapat itira, gaya po nun. Tinira ko po kasi mababa na po yung magiging height ng cortina natin pag nilagyan ko pa po yan ng curtains. Dito po binago na po natin yan. And sa pintuan po actually maganda yung mga blinds po ng client. Mga branded po ito, Losa, ganyan. Kaya lang po meron lang kailangan talagang i-fix gaya po na ito. Dapat dito nilagay na lang yung kilaan sa kabilang side para hindi ito matama sa pintuan pagka ina-open siya, no? So, dapat sa kabilang side siya. Pero, madali lang naman i-adjust yung blinds. Pero, yun lang po yung nakita ko dito. And dito sa kanilang dining area, mas better po ang ginawa dito is split para po hindi masyadong mahabang ang hinihila po pag po sinasara yung kanilang vertical blinds. So mamaya itutur ko po kayo dito para sa ating finished product and papakita ko po sa inyo yung before and after look po ng ating ginawa dito. Since tapos na rin po kami, so recap lang tayo. Bale, ito po yung itsura dati ng living area from blinds. Pinalagyan po yan ng cortina ni client at ito na po siya. Halos naging finish po natin dito is wall to wall. Pinalakihan po talaga yan ni client. And kung napansin nyo po, hindi na rin po na iba yung kulay ng cortina kasi hihiwalay po sa mga kulay ng blinds niya yung cortina pag iniba natin. Plano din po kasi ni client na ibalik po yung blinds kasama po ng mga nilagay natin cortina, kaya dapat same color din po. Tapos change angle po tayo dito sa living area. Ayan yung finished product natin. Yung tiles po nila sa bahay, wood tiles po ito. Kung tama po ako, natural wood po yan. Tapos yung kanila pong center table sa our home po ito, binili, may pagka-geometric. Change angle din po tayo ng kanilang living area. So sa ngayon po wala pa po silang TV nilagay kasi nasa ibang bansa po yung owner and yung whole family. Pakita ko na lang po yung kitchen nila para meron kayong makuha idea. So dito meron silang nook bar na merong pendant light sa center. Tapos yung theme po ng kitchen ni client is talagang white lang po. Meron din silang cabinet dito para sa mga alak, ayan. Tapos po mga ka-viewers, itong kitchen niya halos kompleto na rin, talaga maraming cabinet, unlimited. Napansin ko po talaga sa bahay po ni client, mahilig siya mag-decorate kasi meron siyang mga naka-hang na plates kanina sa mga wall, tapos mga teapots naman ngayon. Tapos yung kanya pong range po dito sa stove, La Germania po yung brand. Tapos ang dami niyang microwave, talaga mayaman sa microwave si owner, oh. Tapos meron siya dito French door po na Samsung na ref. Dito naman po tayo sa kanilang entertainment area. Dati po meron po dito nakasabit na 3 blinds. Ngayon ay pinalitan ko po yan ng isang cortina. Bali nilaparan ko po or wall to wall para isa na lang po yung nakasabit at hindi po busy sa mata. Tapos inashare ko po na dark colors po ilalagay natin dyan para feels po nila na entertainment area talaga. Sa guest room po, dati meron po dito 2 blinds. Ngayon po pinalitan din natin ito ng cortina. Upon assessment naman po, pwede natin siya lagyan ng cortina kasi maluwag naman po yung kwarto. Yung lapad po na itong cortina po ni client ay nilaparan ko lang po na onte. Hindi ko na po pinakalaki kasi para hindi na po kumain ng ganong space sa loob po ng kwarto. Ang request lang din po kasi ni client, basta daw po meron ng fabric na kasabit sa bintana niya para mas homey, which is, ayun po, inaproba naman po natin. Tapos dito naman tayo sa second floor. Ito po yung top view ng kanilang main door, tapos yung hagdanan. So dito may mga blinds na dati hindi na po natin iniba yan. Yung iniba ko lang po yung family area, dati meron tong vertical blinds at 2 blinds. So pinalitan ko po ito ng
cortina para mas magmukha pong elegant, gaya po niyan. Tapos, as it is lang po yung ginawa namin dito, hindi ko na po pinakasagad sa wall dahil may CCTV na rin po. And lastly, dito naman po tayo sa master's bedroom. Kumbaga, same vibe sila ng family area. May blinds, saka po merong vertical blinds. So, cortina na rin po ito ngayon. Kung napansin nyo po, yung ating linen is nagpa-flatten kasi yung mga blinds po hindi na natin tinanggal. So, umi-emboss po sa linen. So, sabi ni client, siya na lang po yung magbabago pag umuwi sila. So, ayan po again yung naging itsura ng masters after natin lagyan ng cortina. And share ko lang din po itong wardrobe cabinet ni client. Hindi po kumain ng space, mukha nakapapasok sa wall. Oh, ang galing. Tapos, meron din po tayo ditong areas na hindi ko na pinilitan kasi medyo malit lang po yung space ng bedroom, gaya po neto. Medyo makipot po ito kaya mas okay po dito blinds po yung ilagay. And ayan po mga ka-viewers ang natapos nating project sa Penandrada, Nueva Ecija. Ngayon po ay papunta naman tayo ng Muñoz para maglagay doon ng cortina kaya paalis po tayo. Ngayon bago po matapos ang ating vlog, kung nagustuhan niyo po yung mga cortina namin at nagpaplano po kayo magpalagay, message nila po ako sa aking Facebook. Bali sa inquiries po, pwede natin pag-usapan yung site visit po dyan, yung maintenance, paano po, and magkano po yung presyo, no? So, doon po natin pag-uusapan yan kaya mag-message na po kayo. Yung paglalagay natin ng cortina or blinds, nasa inyo po yan, no? Kumbaga, your house, your rules. Kung ano po yung prefer ninyo, ganyan, kung cortina ba o blinds. Saka pakaisipan nyo po talaga kung anong gusto nyo para hindi po kayo madoble sa costing. Gusto ko lang din po magpasalamat sa client po natin kay ma'am and sir. Kahit meron na silang blinds, ayan, kinontak pa rin po tayo para i-improve po yung bahay nila. Although si client matagal na po talaga nanonood ng vlog natin yan. Kaya thank you po ma'am and sir sa tiwala. And ngayon po mga ka-viewers, hindi ko na rin po papahabain pa ang ating vlog kasi kailangan ko na rin umalis at bebiyahe po tayo ng Nueva Ecija ulit para mag-install sa Muñoz. Kaya to be continued po ang ating vlog.